Nagsimula ang lahat sa isang panawagan. Panawagan na hindi naman ninanais na magresulta sa kaguluhan. Hindi rin ibig sabihin na habang buhay mananatili ang lahat na walang imik. Kahit ang totoo, tila binusalan na ang mga bibig. Ako si John. Samahan niyo ako sa paggawa, matuto at pagtuklas ng mga iba't ibang bagay kasama ang aking lengke. Ika-21 ng Setyembre 2025. Higit kumulang 40,000 Pilipino ang nagkaisa para ang boses at tinaing nila ay mapakinggan. Mula sa iba't ibang lugar, nagsama-sama ang bawat grupo. Estudyante, manggagawa, bata, matanda, babae, lalaki, artista, maski na social media influencer at marami pa, na mayroong iisang mitiin kundi ang mapakinggan at labanan ang walang pakundangang pagnanakaw sa kaban ng bayan o sa madaling salita, korupsyon. Naging mainit ang publiko dahil sa pumutok na issue nang di maipaliwanag na halaga ng mga flood control projects at kung saan dinala ang trilyong halaga ng pera na hanggang ngayon ay hindi pa rin maipaliwanag at masagot, lalo na kung sino ba talaga ang mga dapat managot. Marami ang nasaktan at naaresto dahil sa kilos protesta na ito sa ngalan ng malayang pamamahayag ng saloobin, kasama ang pagsusumamo na sana mapanagot ang mga may sala dahil hindi lang pera ang kanilang ninakaw sa bawat Pilipino, kundi pagod, puyat, dugo at pawis, na sa bawat sentimo na kinakalta sa atin ay siyang nagbibigay sarap sa kanila, at sa bawat pag-angat nila sa buhay ay siyang paglubog hindi lang sa baha kundi gayon din sa buhay natin. Ngunit minsan, kailangan din nating aminin na ilan pang katulad nito ang susunod pang mangyayari kung tayo mismo ay hindi magiging matalino sa paghalal ng mga dapat mamuno sa ating bansa. Patuloy lang tayong mapapaos at hindi mapapakinggan kung magiging bulag ka rin sa susunod na halalan.